Sa ikalimang pagkakataon, ito na po ang resulta ng ating evangelism. Sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon ng katagumpayan at mas marami ang umattend kumpara sa mga nakaraan nating evangelism. Hindi natin alam kung sino talaga ang totoong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, basta tayo patuloy lang natin ibabahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa kaligtasan. Salamat sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya upang maging posible etong bagay na ito, ang ating isinasagawang evangelism. Katuwang po kayo sa gawain ito, kasama kayo sa pag-aakay ng kaluluwa. At biruin nyo mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay nasa ikalimang evangelism na. At hindi po yan magiging posible kung hindi po binigay ng Panginoon ang lahat ng mga biyayang yan. Marami na po tayong nababahaginan ng Biblia, nabibigyan ng mga gospel tract, na ibibigay ang mga groceries at lalong higit ang ipinapaabot nating pinaka-importante sa lahat, ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga taong yan na nakikinig. Yes, totoo naman, iba-iba sila ng motibo, meron talaga dyan. Ang habol lang nila ay makuha yung grocery. Pero mahalaga rin naman na makapakinig sila ng salita ng Diyos. Anuman ang kanilang saloobin, tanggapin man nila ang Panginoong Jesucristo o hindi. Ang mahalaga, nagawa natin ang responsibilidad natin bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na ipangaral ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa kaligtasan ng isang kaluluwa ng tao. At sa ating ika-6 na evangelism ay gaganapin po natin yan sa Cabuyao, Laguna. Kaya't patuloy niyo po akong samahan sa panalangin sa mga susunod pa nating evangelism sa iba-ibang lugar na magkaroon ng katagumpayan sa bawat evangelism na magaganap. At sa mga gusto pong tumuwang sa gawain ito, mga kaibigan, mga kapatid, kayo po ay malayang tumuwang. Malaya po kayong mag-PM sa ating Facebook page at kung gusto nyo rin po dyan sa inyong lugar maganap ang evangelism, ay mag-PM din po kayo. Pag-usapan natin kung paano natin isasagawa ang evangelism sa lugar nyo po. Marami na tayong nasayang na oras at panahon nung tayo ay wala pa sa Panginoong Jesucristo. Kaya't marapat lamang na dapat sulitin na natin ang ating mga natitira pang panahon at oras para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya't ikaw, kaibigan, kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kung hindi mo pa nasusulit ang oras at panahon mo sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Ngayon ay pwede ka rin makatuwang sa gawaing ito. Dahil saan pa ba natin dapat gamitin ang ating pag-iisip, ang ating lakas, ang ating katawan, ang ating buhay, kundi sa paglilingkod lamang sa ating Panginoon. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin alam kung ano pa ang natitirang oras o panahon sa atin, kung kailan magbabalik ang ating Panginoong Jesucristo o kung kailan tayo dadatnan ng ating takdang araw. Kaya't ano pa ang dapat nating gawin sa mundong ito? Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi tayo magtatagal dito. Pansamantala lamang tayo dito. Kaya't saan pa natin igugugol ang ating buong lakas, ang ating buong kakayanan? Gagamitin pa ba natin yan sa mga makamundong bagay? Dapat lang natin yan gamitin sa paglilingkod sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos at hindi sa mga makamundong bagay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.